Nakasabat ng Bureau of Customs at PIDEA ang libo-libong ecstasy tablet sa isang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, nakasilid sa dog food ang nasa 50,000 na piraso ng droga na nasa 85 million pesos ang halaga. Arestado ang 4 na kumuha ng parcel. Mula Cabanatuan, Nueva Ecija ang inarestong consignee. May kasama umano siyang opisyal ng barangay nang i-claim ang parcel na galing sa Netherlands. Patuloy ang investigasyon at ang pag-iimbentaryo sa nasabat na droga. Bukod sa Kamuning Flyover, isa pang tulay at flyover ang dadagdag sa mga kukumpunihin sa EDSA. Posible raw yan na umabot sa tag-ulan at Kapaskuhan. Para maagapan ng matinding traffic, may mga paraan na raw na pinag-aaralan ng Metro Manila Council. May report si Joseph Morong. Sa gabal pa yan, ayun ang daanan, ang laki-laki oh. Nanggagalaiti ang ilang tindera sa mga karinderya sa Scout Madrinian sa Quezon City na mag-operate doon ng MMDA. Ito ang nagiging cause ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Pumalag naman ang mga sakay ng sasakyang ito. Itinapon pa ang ticket na inisyo ng MMDA. Pag nag-renew siya ng sasakyan niya at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew ng lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista ang natikitan, 5 sasakyan ang hinatak. Hindi ito kalayuan sa kinukumpuning EDSA Kamuning Flyover. Ayon sa DPWH-NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong EDSA Kamuning Flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa pagsasaayos sa gitnang lane ng Magallanes Flyover sa Makati-Pasay border na sisimulan sa susunod na linggo. Posible nitong maapektuhan ang mahigit 160,000 na motoristang dumadaan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Kukumpunihin din ang Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Mahigit 143,000 na sasakyan ang dumadaan dyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Kaya bago isara, gagawa sa Agosto ng temporary bridges. Pag natuloy, 3 repairs sa EDSA ang magsasabay-sabay na posibleng umabot sa tag-ulan at Kapaskuhan. Kaya ang Metro Manila Council pinag-aaralan din ang pag-a-adjust ng mall hours para makaluwag-luwag sa trapiko. Gaya tuwing holiday season, imbes na hanggang 9 o 10 p.m., gagawing 11 p.m. o hanggang madaling araw ang mall hours. Ito isang bagay na papag-usapan at papag-aralan. Kasama rin daw sa pag-aaralan ang inaasahang mga pagbabago sa klima sa mga susunod na linggo at buwan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung kailan pa naman mainit ang panahon, ang isang komunidad sa Taguig ang pinutulan ng supply ng Manila Water dahil hindi umano nakakabayad. Narito po ang aking report. Ginawang bathtub ng isang pamilya sa Coronadal City ang sidecar ng kanilang tricycle. Fresh pa ang tubig mula sa spring. Pamawi sa matinding init ang pagtatampisaw sa tubig o kaya'y paliligo ng ilang beses sa isang araw. Pero habang mailap ang ulan na pupuno sa mga dam, magtipid daw muna ayon sa DENR. Pinagbawalan muna ng DENR ang mga golf course sa paggamit ng tubig mula sa mga water concessionaire. Ito'y kahit may sariling imbakan ng tubig ang karamihan sa mga golf course. Hindi lang naman yung golf courses yan, mayroong mga garden, paglinis sa clubhouse, etc. etc. Sana ay tumulong sa pagtipid ng konsumo ng tubig. Kailangan daw magtipid para maiwasan ang rotational water interruption. Sa Hulyo pa inaasahan ng mga pag-ulan na pupuno sa Angat Dam na pinagkukunan ng domestic water ng Metro Manila at irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Bumaba pa sa 185.65 meters ang water level sa Angat ngayong araw mula sa 186.10 meters kahapon. Wala mang rotational water interruption, nirarasyonan na ng tubig ang halos 2,000 residente ng Palar Village sa Taguig City. Pinutol ng Manila Water ang supply sa kanilang lugar dahil sa mahigit 5 milyong pisong utang ng kanilang People's Organization na Inner Port Neighborhood. Ang grupo ang natokang maningil at magbayad sa Manila Water dahil naka-bulk metering pa sila o walang kanya-kanyang metro. Ang Basis Conversion Development Authority o BCDA kasi ang may-ari ng kanilang lupa. Tinatayang doble ng singil ng Manila Water ang singil sa kanila pero hindi pala na ire-remit ng Inner Port Neighborhood ang bayad nila. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect
ulit. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng grupo pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Dahil naman sa mainit na panahon, wala nang lumalabas na tubig sa poso sa Mangaldan, Pangasinan. Iniinda rin ng ilang taga-Kalasyaw ang supply ng tubig. Halos wala raw silang magamit lalo na tuwing peak hours. As in talagang walang magamit. Minsan mineral na lang. Ayon sa Water for Kalasyaw, inaayos na nila ang mga linya ng tubig. Apektado rin daw ang pressure ng tubig tuwing may power interruption. Gumagawa kami ng mga preventive maintenance. Nakatutok po kami sa maintenance ng aming mga pumping station. Gusto na ni Pangulong Marcos na maibalik sa Hunyo ang pasukan sa susunod na taon. Sabi ng Pangulo, kailangan nang ibalik ang dating school calendar dahil lagi rin namang nakakansela ang face-to-face classes dahil sa tindi ng init. Inatasan na raw ng Pangulo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na bumuo ng konkretong plano kaugnay rito. Sabi naman ng Department of Education, susunod sila sa desisyon ng Pangulo. Para sa school year 2024-2025, sa July 29 magsisimula ang pasukan sa mga public school at magtatapos sa May 16, 2025. Nahuli kamang pagnanakaw sa isang botika sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pag-angat ng roll-up door at ang paggapang papasok ng magnanakaw. Dumiretso siya sa kaha. Nalimas ang mahigit 50,000 pisong kita ng butika. Inaalam pa ng pulisya kung inside job ang nangyari dahil tila kabisado ng suspect ang lugar. Counter-landing fire exercise isinagawa sa La Paz Sand Dune sa Lawag, Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises. Sinanay riyan ang pagdepensa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula sa pag-atake mula sa dagat. Chibog Tourism, isinusulong ni Pangulong Marcos. Panawagan ng Pangulo sa mga Pinoy, tumulong sa paghikayat sa mga dayuhan na bumisita sa Pilipinas at subukan ang mga pagkaing Pinoy. Grupo ng mga magsasaka, hinihikayat ang publiko na kumain ng saging, kamote at kasava. Alternatibo raw yan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas at nakatutulong pa na mapatibay ang resistensya ayon sa Vineyard Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng National Security Council na may kasunduan ng Marcos administration at China tungkol sa Ayungin Shoal. Tinawag ng NSC na fake news ang pahayag ng Chinese Embassy tungkol sa kasunduan na pinasok umano ng AFP Western Command at aprobado ng NSC at Department of National Defense. Nauna na itong itinanggi ng AFP, DND at Department of Foreign Affairs. Napansin naman ng Philippine Coast Guard na nagbibitiw ng mga mapanlinlang na pahayag ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nitong nakaraang linggo, ginamitan ng China Coast Guard ng water cannon ang mga barko ng PCG at BIFAR sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, sabi ni Pangulong Marcos, hindi gagamit ang Pilipinas ng water cannon. Wala raw intensyon ng Pilipinas na manakit o gumawa ng anumang opensiba. Tuloy raw ang mga diplomatikong paraan para madepensahan ang karapatan ng Pilipinas. Actor-director Sian Lim, ipinost na sa Instagram ang dinidate na si Iris Lee. Kung totoong may alien at nakarating na sila dito. Ang out-of-this-world dance steps ni Marian Rivera bilang si Alien Grace napanood na sa My Guardian Alien. Cinemalaya Philippine Independent Film Festival entry na balota ng GMA Films and GMA Entertainment Group, pagbibidahan ni Queen of Primetime Marian Rivera. Na-excite ako dun sa character at iniisip ko kung paano ko siya isasabuhay yung buhay ni Emmy. Kasi talagang napaka-tough. Tapos siya may pagkakomedyante. Tapos grabing prinsipyo niya sa buhay. Alden Richards pinarangalan bilang Box Office King ng Box Office Entertainment Awards para sa pinagbidahan at produce niyang pelikula na 5 Breakups in a Romance. I share this award, to all the people who have been part of 5 Breakups in a Romance. Jillian Ward, hot and cool sa pag-flex ng kanyang shooting skills. First ever fan meet ni Queen of Tears star Kim Ji-won gaganapin sa Hunyo sa South Korea.
Lisa ng Blackpink may surprise appearance sa international car racing event sa Amerika. 17 is Right Here album ng 17 nakamit ang highest first week sales of any album ngayong 2024 ayon sa Handeo chart. Aubrey Carampel nagbabalita para sa G. Wala raw panama ang ibang kasali sa pageant sa kakaibang aura ng isang kandidata. Agaw eksena na sa kanyang sports attire, napatawa pa niya ang manonood pati ang mga hurado. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. May nag-taekwondo, may racer, pero itong billiards player, nilaro ang laro. May facial expression ang bawat tira. Ang eye contact sa mga hurado, talaga namang good shot. Kaya ang judge na si J-Lord sa Plagyo, sa linay ng Takay, 2024 pageant na ito, agad na pa-video. Standout daw kasi ang candidate number 6 na si Miss Nicole Rafil dahil maliban sa magaling at masiyahin on stage, ibang level ang confidence niya. Kaya sa sports attire category na ito, wa-epek ang ganda ng mukha at costume ng ibang kandidata. At kahit korona'y di sa kanya napunta, pinakita ni Nicole na winner siya sa pagpapasaya ng kanyang mga kabarangay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.